Makapangyarihan ang isip mo. Totoong-totoo yan. Magpapaliwanag ako sa pamagitan ng isang kwento. Kung nakikinig ka sa Full Tank ng madalas, pinapanood mo mga video ko, alam mo na nagkaroon ako ng COVID. Matagal, 30 plus days. Abay, hindi ako makahinga masyado, binigyan pa ako ng oxygen tank, may IV tube sa kamay ko dahil nadidehydrate ako. Ang hirap! Yung akala ko, pupunta na ako sa langit. Hindi totoo yan! Yung talagang, Lord, ito na ba? Ito na ba? Kasi hinang-hina ako, hindi ako makahinga. Tapos 30 plus days. Grabe! Alam nyo, nung panahon na yun, talagang iniisip ko, ito na siguro yung worst experience ng buhay ko. Talagang yun. In recent history, hindi ko naman sinasabi na buong buhay ko, pero in recent history, in the past 10 years, siguro yun na ang pinaka-madugo, no? Na talagang grabe yung nangyari sa akin. Hindi maganda talaga. Ngayon, from another perspective, yun ang power ng isip mo. From another perspective, ay nako, it was the best thing that happened to my life. Kasi, nagbago yung pananaw ko sa buhay. Lumalim yung relasyon ko kay Lord, lumalim yung pananampalataya ko, naging stronger ko. Ito pa, mas naging grateful ako sa buhay. Yung na-realize ko, ay, ang sarap pala mabuhay. Tapos, mahal na mahal ko yung mga pamilya ko, yung kaibigan ko. I love people more. Alam mo, dahil humihinga ako ngayon, ng magaan, ay, nako, thank you, Lord! Tsaka na-realize ko, ito, yung aking kapit sa buhay, parang sinulid lang. At any time, pwedeng mapuputol yan. Tapos, wala na ako. Kaya habang buhay pa, magpasalamat, magmahal, maglingkod. Nagbago talaga ako dahil sa pinakapangit na nangyari sa buhay ko. Pinakamaganda rin na nangyari sa buhay ko. Anong tawag doon? The power of the mind. Hindi ba? We have the capacity to give a new meaning to the very painful experience. Yun, kaibigan. Yan ba yung nangyayari sa'yo ngayon? May problema kang mabigat na hinaharap ngayon. Siguro sa trabaho, hindi ka makatulog. O kaya may health problem. Ikaw ay pamilya mo. O kaya naman sa pera. O kaya naman sa relationship. Alam mo, pag may mabigat tayong dala, may kahulugan yan. Ano yun? One of the worst things that happened in my life. Talagang bigat na bigat tayo. Friend, you can change the meaning with your mind. How? Take on a faith perspective. Yun ang ginawa ko eh. Sinabi ko, Lord, ang COVID na nangyari sa akin, ang bigat, Lord, pangit na pangit. Kaya lang, na-realize ko, ay, oo nga, gumanda buhay ko. Little by little na-realize ko, biyaya pala siya. My dear friend, nung bata ako, naglalaro ako ng modeling clay. Clay siya eh, no? So, nasa isang box, no? Usually, nasa parang mahabang ganyan, naka-shape, tapos iba-ibang kulay. Pero nung bata ako, tuwang-tuwa ako kasi I can shape them into anything. Pwede kong i-shape siya to become a house, a little house, kotse, tao, di ba? Pwede mo i-shape. Bigyan mo ng muka, bigyan mo ng bibig. And ganun po ang experience. Lahat ng karanasan mo, bibigyan mo siya ng kahulugan. Sino magbibigay ng kahulugan? Ikaw! Ikaw ang magbibigay ng kahulugan. Kaibigan, kung bigat na bigat ka na sa problema mo, bigyan mo ng bagong kahulugan. Paano? Tingnan mo ang problema mo. Gamitin mo ang mata ng iyong pananampalataya. Maniwala ka, nandyan si Lord sa katabi mo. Nandyan siya. He is there and He loves you. Gagabayan ka niya. Alam mo, ang ebanghelyo natin ngayon, yung yeast, sinabi ni Jesus, pareho ng kingdom of God. Kasi lagyan mo ng yeast yung tinapay, lalago. Sa buong Biblia, negatibo ang ibig sabihin ng yeast. The yeast of the Pharisees, beware, sinabi ni Jesus. Tapos sa lumang tipan,
Nag-escape sila sa Egypt eating unleavened bread. Kasi yung yeast, the symbol of Egypt, symbol of the world. Pero tingnan mo si Jesus, binigyan niya ng bagong kahulugan na positibo. Ganun yung power na binibigay niya sa atin ngayon. I wanna pray for you at this time. Ikaw na meron kang suliranin ngayon na isang bagyo na dumadaan sa buhay mo, na feeling mo parang wala ng pag-asa, kaibigan, meron. Meron at meron. In fact, itong problema na to, pintuan mo para sa isang bagong buhay. I'll pray for you right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaibigan, paki-bless mo yung kaibigan ko. Just pray right now. In the mighty name of Jesus. Say this with me. Lord, baguhin mo yung pananaw ko. Na sana mabigyan ko ng bagong kahulugan itong problema na to. Na itong problema na to, blessing. Hindi ko alam paano, pero turuan mo ako, Lord. Buksan mo yung mata ko. Turuan mo ano ang dapat kong gawin. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I receive your grace. I receive your power. I receive your love. Amen and amen. God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless your coming week. At kung hindi ka pa full-time supporter, inaanyayahan kita, halika, help me share the love of God to as many people as possible. Kung pinapanood mo to through Facebook, click mo yung button na nakalagay, support now. Kung pinapanood mo naman to through YouTube, click mo yung button, join, and become a full-time supporter. As my way of saying thank you, makakatanggap ka ng full tank Saturday and full tank Sunday bilang para mapuno na ng inspirasyon yung buong linggo mo. God bless you, and I will see you tomorrow.